guys! This is Daphne and welcome back to my channel. Sa mga nakapanood na ng dati naming mga vlogs, this channel is originally the Barcelona fam, but few months ago, Habi convinced me to name this channel after me kasi ako naman daw ang nagmamanage and ako din ang nag-edit. So yeah, this is my first vlog and a sit-down vlog after the transition. So konting life update lang muna. We're back in Manila! We're so happy to be back here after living some time in the province. And while we were there, ang dami namin pinagdaanan ni Habi, ang dami naming na-experience. And one thing we realized is that city girl and city boy pala talaga kami. Anyway, I'll discuss more of that in a separate vlog. But you know, we're just so happy that after all the stress that we've been through, we can finally relax and travel outside of the country. And this time, it's in Japan! Plus, we also get to experience autumn, which is like the most romantic season. Kasi diba sa mga K-drama, ang ganda-ganda, ang romantic. So anyway, I'll discuss na how we were able to secure a multiple entry visa kahit first time pa lang namin nag-apply. Sa totoo lang, hindi ko rin talaga in-expect na magkakaroon kami ng ME visa, especially first time applicant kami. Kasi alam nyo ba guys, last year, 2023, pumunta kami ni Habi sa isang travel agency dun sa Pangasinan. Tapos, nagtanong lang kami kung paano ba yung sa Japan visa. Kasi parang napansin namin, ang dami nagja-Japan last year. Pumunta na kami dun, tas nagtanong kami. Tapos sabi sa amin ng babae, dapat po may million kayo sa bangko bago kayo mag-apply para ma-approve yung single entry nyo. Tapos ako parang, ha? Mga milyonaryo ba yung mga nagja-Japan? Grabe naman. Ibig sabihin, hindi tayo makakapunta doon. Tapos this year pa, nakita na namin sa Facebook na naghigpit daw yung Japan Embassy dahil nga sa over-tourism. Eh di lalo kong, hala, hindi na talaga tayo makakapunta ng Japan. Buti na lang nakita namin yung Facebook group na Japan for Dummies. Doon namin nakita na, ay, pwede naman pala kahit walang milyon, makakapag-Japan ka pa din. Pero guys, nababasa din namin sa Japan for Dummies na talagang naghigpit nga daw ang Japan Embassy kasi yung iba na nabigyan na ng visa before, tas second application na nila, na-deny sila. Tas meron pa nga doon nag-post na milyon ang laman ng bangko niya. Yun nga lang, kahit multiple entry ang in-applyan niya, single entry lang yung na-approve sa kanya. Kaya sabi nung iba doon, parang ang hirap na nga daw timplahin yung consul ng Japan Embassy. Pero nababasa ko doon kapag meron ka daw PRC or kunyari engineer ka, doctor, CPA, parang ang laki ng chance na magkaroon ka ng multiple entry visa. Kami ni Habi, wala kaming PRC, wala kaming mga license. Kaya sobrang saya namin na ma-approve yung multiple entry namin. And actually, this vacation is not purely leisure kasi one reason kung ba't kami magja-Japan is we want to visit yung temple kung saan nakahimla yung mother-in-law ko and also for Habi to meet his half-Japanese brother. But we didn't apply for a visiting relatives visa kasi ayaw na namin i-bother yung kapatid ni Kim kasi madami pa yan requirements na hihingin din sa kanya and hindi na rin namin dinisclose sa application namin na imi-meet namin siya doon para wala nang hanapin na kung ano-ano. Saka ang hirap din kausapin ng half-Japanese brother niya kasi yung language barriers, saka gumagamit pa sila ng Google Translate para lang makapag-chat silang dalawa. Kaya nag-download kami ng Voictra para pag nag-meet na kami in person, makakausap pa rin namin siya. Yun na yung magta-translate ng sinasabi namin from English to Japanese. So yun, you can refer to this vlog if you're also a first-timer na gusto mag-apply ng multiple entry visa. When we moved back here in Manila last September 7, kinabukasan mismo, September 8, pumunta na agad kami ng mall to apply our Japan visa. Dalawa yung travel and tours na kino-consider namin ni Habi na a-applyan ng Japan visa before. Yung isa, Rally Tours, yung isa, Attic Tours. At ang una namin pinuntahan ay ang Rally Tours sa SM Mega Mall. Napili namin sila kasi sila yung nagbabalik ng 500 if ever na hindi ka ma-approve dun sa in-applyan mong multiple entry visa. Like kunyari, nag-apply ka ng multiple entry visa pero single entry lang yung na-approve sa'yo, ibabalik ni Rally Tours yung 500 na difference. By the way guys, kapag single entry lang ang na-approve sa'yo, kailangan within 90 days, umalis ka na at pumunta ng Japan kasi 90 days lang ang validity ng single entry visa. Hindi na kami natuloy dun sa Rally Tours kasi pagpunta namin dun sa loob ng office nila, parang ang dami nag-a-apply tas parang naguluhan na kami ni Habi. Syempre kahapon kakalipat lang namin so ngarag pa kami. Kaya parang gusto namin yung isa na lang ang kakausapin so lumipat kami sa Attic Tours
Tours. Lumipat kami ng Attic Tours dun sa SM North kasi mas malapit yun sa amin para mabilis na lang namin mapipick up yung passport if ever available na. And sinabihan na kami dun sa Attic Tours na since first timer kami, madalas talaga single entry lang ang ibinibigay ng consul. At hindi din sila nagbabalik ng 500. Pero nag-go pa rin kami ni Habi kasi gusto talaga namin itry yung multiple entry visa. So nag-apply kami September 8 and after 5 days by September 13, nakuha na namin yung passport namin. Grabe guys, sa sobrang saya namin ni Habi. Paglabas namin ng office ng Attic Tours, nagyakapan kami. Tapos parang gusto pa namin magtatatakbo, tumalon. By the way, here's our profile ni Habi. Husband is a development manager sa isang software development company and ang travel history niya ay nakapunta na siya sa Australia and Singapore. Ako naman, I'm a housewife and sa Singapore pala ako nakapunta. So isa-isahin ko na kung ano yung mga requirements na pinasa namin ni Habi. Lahat ng mga forms or application forms doon na namin kinuha and finil-outan sa Attic Tours office mismo. Ito yung mga requirements na pinasa ni Habi. Number 1 is passport. Number 2 is visa application form. Number 3 is multiple entry request form. And ang chinek namin doon na qualification namin is with sufficient financial capacity. Next, nagpasa kami ng PSA, birth certificate, and marriage certificate na dapat issued within 1 year. Kailangan may bank certificate with average daily balance and nagpasa din si Habi ng bank statement within the last 6 months. Meron din siyang BIR 2316 and COE na nakalagay doon yung position niya, date of employment, saka salary. Hiningan pa rin siya dun sa Attic Tours ng explanation letter kung bakit printed copies lang yung ITR niya at yung COE. Kasi work from home sila since pandemic. Kailangan din ng photos and then sa likod ilalagay nyo yung name and birthday. At kailangan yung photo ay latest within the last 6 months and pag magpapapicture kayo, sabihin nyo na lang na for Japan visa application. Alam na nila yun. At ito naman yung sample itinerary na pinasa namin. May template nito sa website ng travel agency, so pwede nyo dun mahanap. Guys, yung nilagay namin dyan na accommodation sa Coco Hotel ay hindi pa yan final. Hindi pa kami nagbubook nung pinasa namin itong itinerary. At yung contact number na nilagay namin dyan ay yung contact number ng Coco Hotel. At ito na may mga requirements na pinasa ko as a housewife. Number 1 is passport. Number 2, visa application form. Number 3, multiple entry request form. At ang chinek ko doon ay spouse of applicant with sufficient financial capacity. Number 4, birth certificate and marriage certificate na issued within 1 year din, photo, and lastly, letter of guarantee. If ever nasa bahay na kayo mag-fill out ng mga forms at ipiprint nyo na lang sila galing sa website, you have to print everything in A4 size paper. By the way, lahat ng requirements na pinasa namin ay original. After 5 days na natanggap namin mga passports namin, nag-book na agad si Habi ng flight and accommodation namin. Hindi na kami natuloy dun sa Coco Hotel kasi nung nagbo-book na si Habi, wala nang available room na gusto namin. So, ito na yung mga binook ni Habi na flights namin. Ang papunta namin ng Japan ay Jetstar. Ang ganda kasi nung alis niya, 6 AM. Tapos tanghali na yung dating namin dun sa Japan. Ang pauwi naman namin ay Cebu Pacific. Kasi ang ganda din ng alis niya sa Japan, 7 PM pa. So, makakapaglakwatsa pa kami sa umaga. Time talaga ang naging basehan namin sa pagbubuk ng flights para sulit naman ang stay sa Japan. Sa hotel naman, nagbook na si Habi sa Agoda at ang nabook namin ay Quintessa Hotel sa Shinsaibashi. By the way guys, we'll be staying na for 12 days. For the pocket wifi, nagbook na rin si Habi so ang binook niya ay Japan Wireless. Book directly sa website nila. Nagbook din siya ng Osaka Amazing Pass. Pupunta din kami ng Universal Studios Japan and nag-purchase na rin siya ng Express Pass sa Klook. Anyway, more of this sa aming Japan vlog so watch out! I hope this vlog helps you in some way and motivate you to apply for a multiple entry visa kahit first time nyo lang. And if you have any more questions, just comment down below and I try my best to answer them. Thank you for watching guys! See you on my next vlog!